ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad at ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama si Ate Daisy at Kuya Carlo. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos, at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin na kayo'y maging kabahagi sa atin pong radio ministry. Pakiscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donasyon. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga naipadala. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Please tell us what you think because your feedback matters to our program, Family Matters. May maiksing survey po kami na ipapakiusap na inyong sagutin. Pakiscan po ang QR code para madali ma-access ang ating survey form o kaya po ay i-click ang link sa ating FB live stream. Malaking tulong po ito para maipagpatuloy nating mapabuti ang ating mga programa. Aabangan po namin ng inyong mga feedback. At nais po naming ibalita na ang Family Matters po ay sumasahing papawid hanggang Sabado, same time, same radio program, 9:30 to 10:30 a.m. Ito pong Saturday edition ng Family Matters ay para po sa mga pamilya na may special needs na mga anak, kamag-anak o mahal sa buhay, maging ang mga pamilya na may kapansanang pisikal tulad ng cerebral palsy, developmental or learning disabilities tulad ng autism, ADHD o kaya po'y dyslexia at sensory impairment sa paningin o pandinig. Kung may kamag-anak po o kakilala na makakapag-benefit sa programa natin, paki-invite po sila tuwing Sabado, Family Matters, Saturday edition, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Well, bago tayo magpunta sa ating talakayan, yung parents as life coach, ito talagang genuine life coach ng mga anak. Ano po. Tayo po muna ay magpupunta sa ating devotional at hayaan natin basahin ni Ate Daisy ang ating scripture for the day. Ito po ay hango sa Joshua 24 verse 15. Sa Tagalog po, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Sa English translation po, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Ito pong verse na ito ay napakaganda. Ano po? Madami tayong makikitang it's either poster o sticker sa bahay yan, sa bahay o mga memorabilia ginagawa yan. As for me and my house, we will serve the Lord. Actually, maging dito po sa bahay namin, kitang-kita ko ngayon ang aming poster tungkol dyan. Pero kung titingnan po natin yung background talaga niyan, sino po ba ang nagsalita niyan? Si Joshua po mismo. Si Joshua ay isang political leader. Siya po yung leader ng kanilang bansa habang umalis po sila, naglalakbay sila.
Alam nyo na, katulad din dito sa atin, mga matigas ang ulo. Hindi lang naman pala dito sa atin yan. Madami pong mga, ang tao nila ay hindi yung nagiging faithful sa Lord. Nai-impluensya, kung ang kapitbahay ay nagnanakaw na rin sila. Kung meron mga utos sinasabi na huwag gawin, ginagawa. So, ito po, dumating po ang puntos na tinipon po ni Joshua yung buong bayan ng Israel. At sinabi niya, meron siyang mga binanggit, Tapos, bandang huli sinabi niya, sige, mamili kayo kung sino yon. Binigyan niya ng choice. Ganon din po ang ating Panginoong Diyos, binibigyan po tayo ng laya, hindi tayo ginawang robot. Pero sinabi niya, kayo mamili kung sino yung paglilingkuran ninyo. Pero ako, 10 ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa ating Diyos. So makita mo, binigyan niya ng laya, pero pinapakita niya rin yung kanyang being a model leader. Political, religious leader siya, pero may magandang standard. Sabi niya, pero ako at ang aking pamilya, ibig sabihin, ang aking mga anak, kami ay maglilingkod sa Diyos. So, napakaganda po, ito po ay isang halimbawa ng spiritual mentor, yung coach, a life coach sa kanyang mga anak. At the same time, sa Bible din po, meron po tayong makikitang mga hindi po magandang coach sa kanilang mga anak. Napakaganda ho ng Biblia dahil hindi lamang po yung mga magagandang pinapakita. Pinapakita din pati yung mga hindi magaganda. Alam niyo po, isang magandang halimbawa ng hindi magandang halimbawa sa kanyang mga anak o magandang life coach ay yung isang religious leader din, si Eli, high priest po siya, na kanyang mga anak, ibig sabihin, kumbaga sa ngayon, isa po ay pastor. Tapos ang kanyang mga anak ay mga pastor's kids. Pero itong mga pastor's kids, sila po yung mga, mga nagte-take advantage sa mga tao. May mga mission offering, kinukuha ng mga anak. O may mga kaloob, may pinamimigay sa ibang tao, pero dinadaan sa church, hindi nila na ibibigay. Ganon din, maging mga offering, inuubos ng mga anak niya. Alam ni Eli kung ano yung ginagawa ng kanyang mga anak, pinagsabihan niya pero hindi niya talaga dinisiplina. So, yun po, naging judgment po sa kanyang mga anak at maging sa kanya. Hindi yung naging magandang kanilang katapusan. At meron din po tayong makita. Akala natin, sikat na sikat talaga si King David, David who kills Goliath. Pero as a husband, as a father, makita natin may mga pagkakataon. Meron siyang magandang anak, meron siyang mga anak na naging writer niya, si Solomon. Pero yung ibang mga anak niya, medyo may problema si David. Hindi niya nga na-disiplina ang kanyang mga anak. Hindi siya naging magandang life coach. Ibig sabihin, hindi siya naging uliran. Hindi niya ginabay ang kanyang mga anak sa tamang landasin. So again, today, let us just be encouraged by this verse na makita natin sa Joshua 24, verse 15. Buo yung binasa ni Daisy, pero basahin ko lang po yung pinaka na ilalagay sa mga poster, sa mga sticker. But as for me and my house, we will serve the Lord. Isa kong desisyon ginagawa ng leader. Dalangin ko po na darating ang panahon, ang bawat sambahayang Pilipino, ang mga lideres, ang kanilang mga anak, yun po ang desisyon. Kami at ang aming pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Hindi po yung mga anak ng pastor ay magiging pasaway o ang inyong mga anak na kayo ay halimbawa sa inyong bayan, sa inyong barangay, pero ang isa sa mga problema sa barangay ay inyong anak. Hindi po. Yun po yung prayer natin for the day. Okay, punta po tayo sa ating discussion. Ano po? Hindi po lingid sa ating kaalaman, hindi po tayo pwede magbulag-bulagan na talagang makita po natin na meron po talagang failure sa pag-aaruga sa mga anak o hindi po maganda ang training o being a coach sa mga bata. Bakit? Alam niyo po,
Kung lahat po talaga ay naturuan ng husto, sana wala nang problema sa flood control, wala nang problema sa mga ghost projects, dahil naturuan po ng maayos, ano po. O kung hindi man, kahit dito lang sa sarili nating mga kapitbahay, maging maayos po, ano. Hayaan ko po na si Ate Daisy magpakita sa atin. Ano ba yung mga noticeable sign? Bakit may failure tayo, mga magulang, na magiging magandang life coach o guidance sa ating mga anak? Ano ba yung nakikita natin sa ating kapaligiran? Yan, una sa lahat, salamat Kuya Carlo dun sa mga naibahagi mo sa amin, no? Bilang mga hayaan yung gamitin ko po yung word na influencer sa loob ng tahanan dahil tayo naman po yung unang-unang na-expose na guro o kaya tayo po yung parang mga leaders, tagapagtaguyod, namamahala ng ating sambahayan. Hindi natin ito minamaliit. Siyempre, hindi ko pwede sabihin, I'm only a housewife o a stay-home mother. Napakahalaga po na mayakap natin yung role na yon na God-given po, ano? Hindi natin maring ipasa ito sa iba o kaya po ihahayaan lang natin o i-release lang natin sila sa kung sino yung gusto nating pakialagaan mo muna o kaya bigla nating i-relinquish yung role natin bilang mga magulang. Tayo po ang gaganapin natin yung role na yon bilang mga namamahala ng ating tahanan. Siyempre, nandun tayo sa tahanan na yon. Nandun tayo. Hindi po pwede po yung parang virtual lang o virtual parenting o kaya through technology lang natin gagampanan yung ating mga responsibility. But of course, we need to acknowledge na mabigat ito na role sa tahanan. Bawat tahanan po, nangangailangan na meron talagang nagse-safeguard ng bawat buhay ng ating mga anak. So yun po, no, kailangan nandun tayo to train them, to nurture them, to point them to the way, and as a mom, kailangan ko po talagang pangatawanan ito. Seryosohin itong role na to, na magagampanan ko itong role na to. Kaya humihingi talaga tayo ng grace na sa atin pong interaction with our children, nandun po talaga yung alalahanin natin na ito'y pinagkatiwala sila sa atin ng Panginoon at iniingatan natin yung ating relationship with every one of them. Yan nga po, no? Kailangan meron talagang mother-child relationship na we are training them in the aspect of yung pagsunod sa atin at do as I say. And then, merong karampatan na ina-actionan din natin yung ating role na yon. Nakakatuwa nga po, di ba, yung mga natutunan natin. Kahit na po tayo nung we were just as young and being mothered and nurtured, di po ba? Natuturuan tayo ng mga nursery rhymes. Bakit? Ginagaya natin. Meron tayong parang role model na ganito yung pagsasalita ng thank you, yung mga magic words na tinuturo natin. Please, thank you, o yung mga good morning. Naririnig nila paulit-ulit yun sa atin. At hindi na mahihirapan kapag sila'y nasa eskwelahan na. Dahil, yun nga, naging practice na yon, naging halimbawa na sa loob ng tahanan. Yun pong pagbibigay ng respeto sa loob din ng tahanan, nangyayari yan. And that's how we can connect with our children as young as they are. Ayan. So, wag po dapat tayo matatakot na ituwid sila, turuan sila ng tama ito ang tamang pamamaraan at yan ay hindi, ito rin yung mali. And in so doing, we have made that choice of training them
in the way that they should go. Ayun po yung napakabuting pamamaraan na may panahon tayo, merong tayong oras, at merong mga learning moments na mag-aring gawin natin habang nasa hapagkainan. At kapag nandun tayo at ating binabantayan yung ating mga anak, patuloy pa rin na nagagampanan natin yung role natin sa buhay ng mga bata. So we become a positive model to our own children. So yun po, yung pag sinabi natin present reality of failure on parenting, alam niyo yung una nakikita talaga natin, yung nga, sa ngayon makita natin, ang mga parents ay hindi na nila nakokontrol ang kanilang mga anak. Hindi na nila nakokontrol yung behavior ng kanilang anak. Halimbawa, ito po nakita ko, yung mga anak ko dati, kahit na anong masama na talaga ang loob nila, meron silang iyak. Dati umiiyak sila, tumatakbo din sila sa amin. Pero pag merong bisita o meron akong kausap, they can wait until they can come. Ibig sabihin parang, hindi sila basta lang parang magde-demand kung anong gusto nila. Ngayon nakita ko yung mga bata, nagwawala sa harap ng may mga ibang tao. Tapos for example, halimbawa, gusto ng bata maglaro ng, malilit na bata, gusto maglaro, gusto nilang gawin ang kanilang gusto. Kumukuha talaga sila ng timing. Gagawin nila yun pag may kausap ka. Para hindi ka mastorbo, hindi ka mapahiya sa kaibigan mo, o sige na lang, ibibigay mo na lang yung cellphone mo para manahimik ang inyong mga anak. Maging sa mga simbahan, nakita namin to, mga bata, para lang maging tahimik sa isang tabi, hindi ma-istorbo ang activity sa church. So, nandun, naglalaro ng cellphone. Bakit? Pwede naman sila maging behave na walang cellphone. Pero again, the point then is that the parents can control their children's behavior. Hindi na nila na-control, napabayaan lang. Hindi nila na iayos yun. Take note po, pag sinabi nating coach, pag sinabi nating ito yung nagte-train, hindi po eksperto yung trainer. Naalala ko yung meron akong kaibigan, siya yung coach ng swimming team ng isang eskwelahan. Pero nakakatawa, nate-train na yung mga magagaling mga atleta ng kanilang eskwelahan para mag-compete. Pero siya mismo ay hindi siya marunong maglangoy. Pwede ba yon? Pero again, by principle, meron siyang alam. Yun lang talaga. Ang puntos lang yan, kung susunod sila sa kanyang coaching, sa kanyang sinasabi, they will end well. Maring hindi kayo mag-agree sa akin sa punto na to, pero again, it's meron pong wisdom in experience. So again, yun po yung una. Ang mga parents po ay natatakot sila. To the end, ito po nangyayari. Na ang mga magulang, minsan takot na takot na sa kanilang mga anak. Kung ano hinihingi, ibibigay na lang. Minsan nga, nakita ko talaga to. Biro mo sa bahay, lahat ng trabaho, malalaki na yung mga anak. Ang tatay pa ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa bahay. Yung mga anak, wala. Ang term nga natin yan sa Tagalog, mga batugan. Pero sa Chabacano pa, mga ploha, mga anak, tablapan mga Bisaya, walay pulos. Dahil walang ginagawa. Lahat ng trabaho mula sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto, at maging paglalaba, ang mga magulang gumagawa. Hindi ko kasalanan ng mga bata yon. Kasalanan yon dahil na kinunsinti na kunting kunting angas lang ng anak, tahimik na ang mga magulang. Alam ko pong nagiging senaryo ito. Ito pong senaryo na ito ay nangyayari sa mga iba't ibang tahanan. Subalit ito na po yung pagkakataon na atin pong tatayuan yung ating role bilang mga, mentor, life coaches. Siyempre po,
turuan natin ng gawaing bahay. Pagtiyagaan po natin, no? O ganito ang tamang sistema ng pagluluto o paglalaba, no? At yun po yung imulat natin sa bawat isa sa kanila, na hindi na yan basta-basta lang matututunan o matututo din yan sila, pabayaan lang. Hindi po pwedeng ganon yung ating attitude na dahil nung maliit pa lang na konsinti na po, na maaring utos ng utos, ang daming mga mautusan. Pero halimbawa po, dun sila sa mga lugar na walang pwedeng mag-ano sa kanila, wala sa kanilang pwedeng mag-assist, o kaya po in your absence, they are on their own and yet they do not know the basic of life. Hindi makapagsaing, hindi makapamalengke, yung mga ganung bagay. Siguro po dun sa mga may kaya-kaya na, nandun po sila sa estadong ganun. Pero kapag yan po ay nag-iisa na, luluha din yan sila, at may mga panahon na bakit hindi kaya ako naturuan? Ayan, no? Nasa huli yung pagsisisi. Pero wag po nating i-let go yung role na yun. May pagkakataon na dito pa lamang, habang nandyan sila sa inyong tabi, pakitaan na po ninyo ng sistema na ang magiging consequence kapag hindi nila alam, gutom talaga, o kaya talagang tulo ang luha kapag sila na lamang. Sige po, ngayon pa lamang, pagtiyagaan lang po kahit paulit-ulit. Ganyan naman talaga kahit sa paaralan, gagampanan din nila yung tamang pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. And then, let us always be available for them to be trained as pupils and we as mentors. Sige po, i-influence natin. At saka wag po ninyong maliitin yung sa kanila, mag-istorya sa kanila nung mga panahon na kayo natuto rin. Paano kayo naturuan? Paano kayo lumaki at namulat ang inyong mga mata na hard work is life. Yun pong mga pagiging diligent. Hindi basta-basta yan naging masipag na agad sila, okay, naging hardworking na yan sila. Meron po talaga mga pagkakataon na we encourage them, we give them an example, at saka yung pong pagtiyagaan po natin, ipakita sa kanila na ang hard work is a must so that we will have the proper attitude. Ano po? The hand of the diligent will rule, sabi sa scriptures. Hindi yan sila magugutom kapag alam nila magtrabaho. Hindi yan sila magiging mga sawimpalad lang na hindi nila alam yung mga basics sa buhay na ito. Ganon po ang gawin natin bilang mga magulang, at wag po nating ipawalang bahala itong mga bagay na ito. Nakapupulutan nila talaga ng life lessons directly from us. Ayan. Well, isa pa po na indicators na very observing na sa ating panahon ng mga anak, ayun po, yung mga disobedient, hindi po sumusunod, at the same time, disrespectful, yung po wala ng respeto. Alam nyo, isa sa mga para na, excuse me po, natuto ako maging obedient sa parents ko, yung naturuan ako ng isang principle, yung nanay ko, yung pag-ipon ng pera, ano po. So, ang salita nga namin noon, ang baon ko papuntang eskwela. Ang eskwela ko namin, maglalakad ako ng mga 1.5 kilometro. Lakad lang yan. Tapos meron akong peseta. Pag sinabi mong pesetas, 20 centavos lang ho. Yun, di po 25 20 centavos. Pero nagagawa ko pa akong maipon noon. Ibig sabihin, ang tagal na noon, ano? Kumbaga sa ngayon yun, ang baon ko noon ay parang kwan lang. Nasa 20 pesos, parang ganun, ano po. Pero nagawa ko pa akong mag-save dahil naglalakad ako. Pero may panahon, dahil madami na akong savings, tapos ang nanay ko naman ang nawalan dahil ang tatay ko kasi sa bundok po nagtatrabaho, ano po, sa plantation po ng BF Goodrich.
sabi ng nanay ko, hiramin natin yung pera na ipon mo dahil mamamalengke tayo, wala tayong ulam, wala tayong maisasaing. So pinahiram ko po. Basically, we were able to eat, ganon. Tapos dumating ang panahon, nagsingil ako sa nanay ko. Yung nawawala yung respeto. Ginawa ko pa talaga yon sa harap ng kapatid ng nanay ko, sa auntie ko. Ma'am, yung bayaran mo na yung utang mo, ganon. Alam mo, parang napahiya talaga ang nanay ko. Tapos sabi ng auntie ko sa akin, alam mo, magkano yung utang ng nanay mo? Tapos sabi niya, kung bilangin mo yung gatas na ininom mo mula nung sinilang ka hanggang ngayon, yung mga damit na binili ng nanay mo, yung utang niya sa'yo, wala lang yun. Singilin kaya ng nanay mo sa'yo yun. It really, nakita ko talaga yun. It's not because of that money, it's because of the disrespect ginawa ko sa harapan ng nanay ko. So it really made malaking impact po sa atin. Sa isang katotohanan po, sa isang banda naman, kailangan din po natin aminin na isa din po sa dahilan bakit parang nawawala na po ng respeto ang mga anak sa atin o talagang parang hindi sila makarelate sa atin. Dahil sa katotohanan lang naman talaga, meron po talagang gap between us and them. Kaya katulad ko po ibinigay ko kanina sa inyo na ang baon ko ay peseta, 20 centavos sa isang araw. Hindi marirelate ng mga bata yun ngayon. So we have to admit that yung minsan ang ating mga anak ay mas advanced sila in some aspects. Ibig sabihin, for example, sa technology ngayon, pag meron akong gustong paggawa sa mga anak ko, sila yung gumagawa pagdating sa mga computer works, yung mga hindi ko nagagawa. Minsan, pinabibili ko sila. Dumadating na lang online. Ayokong matututo ng ganon. So, silang gumagawa. So, may mga bagay na tayo mga magulang, ignorante tayo. Hindi natin alam yung mga maging ang language nila ngayon, ang mga pananalita nila ngayon, hindi na natin carry, yung mga ganun. Hindi natin alam sa kanila yun. Hindi ni daddy, hindi carry ni papa kung ano yung pinagagawa niya. Parang ganun. May mga words sila na parang sa American term pa, parang slang. Hindi natin alam. So basically, we have to admit that. Kaya lang, pwede ho nating sabihin, hindi natin alam lahat ng bagay. Pero kung meron po tayong godly principle in life, it's far more important than the present knowledge. Kahit na sabi mo, pinakamagaling na sila sa computer, alam na nila kung ano yung mga nangyayari sa mundo dito, sa kasalukuyan. Pero, regardless of anything, the Bible still stands, yung principle and the standards still the same. So, dapat, ito po yung gusto kong i-level off sa atin ngayon. Kahit na sabi mo, hindi ka nakatapos ng iyong pag-aaral, kahit na tapos ang iyong mga anak ay mga professional na, hindi ibig sabihin pwede ka na nilang baliwalain dahil nakatapos sila dahil sa iyong, hindi lang naman yung sa sipag at tsaga mo, dahil sa iyong prinsipyo na sinusunod sa buhay. So yun. Dapat makita nila yun. Kahit na mga anak mo doktor na, abogado na, hindi yun. Hindi yun ang, it will not be the reason para mawala sila ng respeto sa iyo. Ang respeto ay naturuan yan mula nung pagkamaliit sila. Coaching them to give respect. Ano masishare mo doon, Ate Days? Ay nako, bawat pamilya, palagay ko ito pong i-major po natin, Kasi hindi lamang yung respeto sa mas nakatatanda, pero din sa kapwa nila po, even among their peers, magandang po yan. Magandang trait na i-cultivate natin. They have respect even for your, yung mga household helpers nyo. May respeto sila sa kanilang mga
kapatid, yan, di po ba? Magandang ano yan, magandang i-cultivate din natin yan na magkaroon ng respeto sa magkakapatid, no? Ngayon po, naaani namin yung magandang halimbawa na naipakita sa kanila. Kahit ngayon po, no, mga professionals na po yung mga anak namin, naging very fruitful po yung giving respect where it is due. Yung aming dalawang boys, yung respeto nila sa bawat isa. They even called their kuya sir, yung mga ganun po, no? At dahil ako naman ay guro, ang aking panganay na anak, dinala pa po dito yung pangalan na tinatawag sa akin sa paaralan. He still calls me Teacher Daisy. Yan, Teacher Daisy pa rin yung address sa akin. At natutuwa naman ako na he addresses me in that manner. Kahit na minsan parang he's playful or it's just a very humorous, pero nakikita naman na po namin na yung giving respect where it is due is paying off kahit po sa aming mga neighbors, no? Kapag halimbawa alam namin dahan-dahan na kayo ng pag-akyat ng hagdanan kasi yung mga neighbors natin tulog na, o kaya may mga nakatira sa ilalim na nagpapahinga na after a long day's work. They need that rest. So we respect them at na imulat po namin sila sa ganoon, yung pagrespeto sa kapwa hanggang paglabas nila ng aming tahanan, and they are now filling their positions as career people, ibinibigay pa rin nila where it is due. Kahit na po sa mga household helper, sabi ko, how you treat the president or the vice president of a big company, you treat also the truck drivers or the tricycle drivers, you treat them with respect. At kapag ganun po yung mentalidad ng ating sambahayan, kahit saan po sila magpunta, hindi yan sila magkakaroon ng mga issues about this respect. So it's a good choice to teach respect to our own children. At syempre po, yung pagde-develop ng mga skills and strategies to support their growth and well-being, hanggang nandyan po sila sa period na ma-influence pa rin natin sila, let's do our part. Kasi nag-i-evolve na po yung mga anak natin, from being being there, supportive of our choices, to them making their own choices or their own career. So maganda po na gagamit po nila yung mga life skills na naimulat doon mismo sa ating tahanan. Ayan po. Well, ito po, yung kanina nabanggit ni Ate Daisy na yung isang anak namin, tinatawagan siya ng Teacher Daisy. Sa akin naman ay Papa talagang tawag nila. Pero pag meron akong pagkakamali na ginawa o parang hindi, nagkatuwaan lang nila, tawag nila sa akin, si Pastor, Pastor! Pag ganun tawag nila sa akin. Pero may panahon na talagang sinabi ko sa kanila, I appreciate you calling me Pastor dahil ako naman talagang pastor ninyo. Pero mas prefer ko yung tawagin nyo kong Papa dahil ako yung tatay ninyo. Mas intimate tayo doon. Again, being a father, you are also their pastor. Yung kahit hindi kayo nagsisimba, ikaw yun dahil ikaw yung nagsiset ng spiritual guidance sa iyong mga anak. Ang ultimate goal po ng parent, yung role ng ating tayo mga parents as coach, life coach, is to raise up our children to be after God's own heart. Yun po yun, mali, turuan talaga natin sila na maglingkod sa ating Diyos. Ang role po ng isang coach sa sports para po magiging dalubhasa, maging magaling ang kanyang atleta sa larangan o sa sports na kanyang kinabibilangan. So ganun din po, kung gusto natin maging maayos po yung buhay ng ating mga anak, nag-umpisaw talaga yan sa banal na takot sa Diyos.
to develop the fear of the Lord in them. Again, hindi yan pwedeng ipeke. Dapat nakikita din yan sa bawat isa sa atin. Ayan. So we cannot overemphasize that parenting role as a role model or a good example to them, kasi mas epektibo po talaga when they would see us in action, how we treat other people also, at saka yung mga lessons in life na hindi lamang nila napapakinggan sa pulpit, kundi na kikita nila being exemplified at home. Napakaganda po na yung pong mga naituturo natin, na i-model din po natin in any way that we can possibly can. I salute one good example na nakita ko doon sa isang parent na nagkaroon ng panic attack. Nandun kasi kami yung naglalakbay kami at nandun po kami sa situation na yung isang parent na nasa tabi lang namin, na-atake ng panic attack yung kanyang anak, no? Siguro mga 4 or 5 years old. So, very loud yung pag-iyak ng bata, hanggang yung ibang mga pasahero nagreklamo na at sanabi ganun, can you just quiet down the child, kasi sa stress namin, nakakadagdag sa stress namin yung sumisigaw yung bata. Even yung flight attendant na nandun sa namin, hindi niya rin magawang makontrol. Pero talagang naging effective po yung mama na nag-soothe. She just gave very quiet, soothing words to the child. Tapos in-embrace niya yung anak. Tapos nagkalma lang yung bata hanggang sa makatulog, and napakabuti ng pag-handle nung nanay na yon, na hindi siya nakaladkad na ma-overstress din siya, at siya din doon hindi niya ma-handle yung difficult situation na yon, no? So napaka ganda po na makita natin na gano'n, na you handle difficult situations with a calm and with assurance na you can take charge. You are in charge of that difficult situation. Ano po? So, let's keep learning. Kami po, hindi naging madali din sa amin naturuan at i-train at patuloy na i-monitor yung 4 na anak namin. But by the grace of God, indeed, we owe it to the Lord to develop them into responsible adults and responsible children that they are right now. Meron nga po kaming mga major na ginawang decisions na kinonsulta din kami ng mga anak namin, and we are just thankful that we were able to give guidance and counsel na alam namin na may wisdom po, para hindi po nila hiwalayan kung paano sila na-train. Hindi sila liliko doon sa bahaging yon ng kanilang buhay that they are looking at this to the perspective of the scriptures. Well, again, isang magandang halimbawa din po. Hindi ho talagang madali, pag sinabi mo life coach ka o ikaw yung modelo. Lalo na po sa akin bilang po isang pastor, ito po talagang true to life story to. Pwede natin kasing sabihin, pwede ka mag-preach mula lang sa utak mo, o parang makita ng mga tao na totoong-totoo yung sinasabi mo. Pero ang mga anak ko pala ay hindi sa kanila ganun pwede, dahil kasama ko sila sa bahay. Nakikita nila ang aking ugali. Hindi ko pwede sabihin sa kanila, maging mapagbigay kayo, maging maawain kayo sa tao. Tapos makita nila sa bahay, hindi ka naman ganun, hindi ka naman maawain, hindi ka naman mapagbigay. Baliwala yung sermon mo. Again, it's more caught than taught. Ibig sabihin, mas nakikita nila yung action mo kaysa sa mga
sinasabi mo. Yun po yung sa atin. Again, yung nga po sinasabi ko, kung lahat po ng mga magulang, we try to, yung mag-strive hard talaga tayo para po maumpisahan. Yun po yung, yun po yung contribution namin ni Daisy sa lipunan, sa pamagitan po ng 1116 DXAS, na maayos ang ating lipunan, maayos ang ating bayan sa pamamagitan po ng pagtuturo ng konting kaalaman, konting success namin sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Yun, dahil kung the basic unit of society, sabi sa social studies, ang pinakaumpisa ng society o ng komunidad ng isang bansa ay nag-umpisa yan sa pamilya. Kung may problema sa pamilya, may problema sa barangay, may problema sa barangay, may problema sa city, may problema sa city, lahat na may problema ng bayan. Sa ngayon, ang ating bayan ay kinatatawanan ng buong mundo. Pero ang sa akin lang nito, sabi ng iba wala ng pag-asa. Pero para sa akin, magkakaroon pa rin ng bagong bukas ang Pilipinas kung bawat mga magulang ay talagang respetuhin natin ang Panginoong Diyos. Gawin natin siyang gabay, gawin natin siyang kasangga o kasama sa pagtaguyod ng pamilya natin. At gawin tayong halimbawa, hindi po sa lipunan, maging halimbawa tayo sa ating mga anak. Pag sinabi mo talaga sa iyong mga anak, anak, tulungan natin yun. That means, alam nila na meron ka nang ginawa para tulungan ng isang bagay. In our church ngayon, isang halimbawa, pag sinabi mong meron kami mga mission works, wala na, hindi na kami humihingi kung kani-kanino. Dahil ang una yung mga anak namin, sila na yung unang nagsusuporta sa mga mission activities namin. Dahil nakita nila, nagsasakripisyo kami for that. So again, it's sa bayan natin. Kung nakita ng mga yung mga tao na nagsakripisyo ang kanilang mga magulang, sana ganun din. Ano po? Hindi pa ho tapos ang lahat. Meron pa hong pag-asa ang ating bayan. So, I guess sa palagay ko, galing ano, dapat po natin yan isaalang-alang na mula sa ngayon, kahit na sabi mo parang hindi ko na alam, may mga parents dinadala na yung mga anak nila sa kung ano-anong ginagawa para lang magbago. Hindi po. Meron nga isang parents na alam ko, talagang pinabayaan niya na lang talagang kanyang anak makulong. At iniwanan niya sa kulungan dahil hindi niya na daw kaya. Totoo, minsan lalo na pag malaki na. Kaya kung kayo po ay nag-umpisa pa lang sa pamilya, maliit pa lang, mas maganda nga daw mag-umpisa habang maliit. Dahil nababaluktot mo yung sanga ng isang tanim. Hindi mo na mabaluktot ang sanga ng isang pudo. Dahil matigas na. Pero again, meron tayong Ama sa langit na kaya tayong tulungan. Maaaring hindi naman tayo ang talagang gagawa. Let's ask God to intervene sa ating mga pamilya. Dalangin po namin. Ako personally, ang prayer ko, ang ating mga pamilya ay, yung po, magiging mapayapa. We will live a harmonious life. But it all starts sa atin po, na hindi tayo takot na panindigan ang ating role na binigay ng Diyos sa atin na magiging first life coach ng ating mga anak. Ang coach minsan nakita ko, hindi sila takot na masaktan ang kanilang mga atleta. Ganon din po dapat tayo. Huwag tayo maging super protective sa ating mga anak. Konting iyak lang ng anak, nandiyan ka na kagad. Merong lang nakaaway ang iyong anak sa eskwela, tatakbuhan mo na, gigirahin mo na yung teacher, gigirahin mo na yung parents din ng bata. Hindi kapatid. Dapat you train your child to be strong. Stand firm kapatid. Pag sinabi mong no talaga yan. Hindi ibig sabihin, iiyak yung anak mo. No. Tapos hindi tumitigil, hindi yan titigil kapatid. Papakita niya rin kung hanggang saan ka. Pag sinabi mong no talaga, dahil kung hindi,
o ikaw nababagot ka na, o sige na nga, ipagbibigay mo na, wala na, talo ka na. So, nakita ko yun sa atin. Mga magulang, yung sinasabi ko kanina, na takot kayo sa inyong mga anak, parang tayo yung captive ng mga anak natin na hindi nila kayang-kaya lang tayo isway. Panindigan mo, dahil kung hindi na, tayo mahirapan. Bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa niyan. Yung mga anak namin, hindi yung meron kaming maliit na TV talaga nung araw. Pero, nung nag-umpisa na sila mag-aral, sinabi ko na Monday till Thursday night, walang TV. Kahit Sunday night pala. Sunday night hanggang Thursday night, walang TV. Friday lang sila pwede manood, Friday at saka Saturday. Sunday, mag-aaral na sila, mag-review. So, minsan, nanonood sila, please manood kami. Sabi ko, kung hindi nyo yan isasara, talagang mawawala kayo ng TV dahil itatapon ko na yan. Pinatay nila. Ibig sabihin, panindigan mo yun. Natapon, ito din, isang magandang halimbawa. Yung gigisingin mo, magising para maligo. Ayaw maligo. Tapos, sige na, una pagbibigyan. The water is cold, parang ganun yung anak kong isa. Sige, pagbigyan. Aba, nasanay na sa, nagluluto ka pa ng tubig na mainit para maligo sila. Okay lang yun, pero kung kailangan nilang masanay, hindi lahat ng tao, wala namang mamamatay sa malamig na tubig. Pag sinabing gising, bangon. Minsan, unang ginawa, sige, water, ayaw pang bumangon, binuhat, dalhin sa banyo, maligo. Minsan, ganun pa rin, binuhat, tapos binuhos ko yung unang buhos ko sa kanya, yung tubig galing sa refrigerator. Boom! Gising ang diwa. Yung sunod na pagbuhos niya ng tubig, normal na lamig na lang yon, hindi na malamig sa kanya. Dahil, again, weird. Madami tayong pwedeng gawin, kapatid, for us to assert our training gear. Meron nga ho sinabi sa military training, sabi po ng isang master sergeant, I would rather have you be wounded during the training than to be killed in the battlefield. O parang ganun, mas mabuti pang magdusa kayo, maghirap kayo dito ngayon kaysa magdusa kayo pagdating nyo sa mundo. Salamat dun sa mga binigay mong na Nakakatawang mga example. Pasaylo ako ninyo ha, dahil ginikanan mangud ko. Maurag ko nang akong may-share sa inyo kay usa kong amahan. Sige guys. Napakabuti naman na hindi magkalayo yung aming mga perspective ni Kuya Carlo when it comes to training our children and nurturing them para po sila ay mapalapit din sa Panginoon. Dapat po tayo muna bilang mga magulang ang maging malapit sa ating Diyos. Sige po, pwede na po tayong manalangin at patuloy nating ihandog ang buhay ng ating mga supling sa harap ng Panginoon. Let us pray. O Diyos ang masalangit, napakabuti mo. Ikaw mismo, O Diyos, ang pinagmumulan ng lahat-lahat ng aming pong ninanais na makita sa buhay na ito. At ikaw ang Ama na walang sawang nagsusubaybay, nagtataguyod sa amin pong mga sambahayan. At sa pangalan ni Jesus, nais po namin ihandog sa inyo ang amin pong sambahayan. Katulad po ni Joshua na siya mismo ang pumili ng kung sino ang nais niyang paglingkuran. At yun na po ang nais din ng bawat isa sa amin bilang mga magulang, Lord. Pinipili namin at amin pong dinidesisyonan na ang aming sambahayan, kalaki po ang amin pong buong lakas at buong talento at ng amin pong natitirang panahon sa mundong ito na ikaw ay paglingkuran. At sa iyo namin isinusuko, O Diyos, ang aming buhay na ito, maging ang aming buong tahanan,
Panginoon, nais naming ihandog sa iyo, O Diyos, ang bawat isa, at patuloy namin gagawin ito habang kami may hininga at habang kami ay gumagawa ng aming pagpili at ang aming desisyon. Lord, this day we choose that as for us and our home, we choose to serve you, Lord, with whatever we have in our hands, with our talent, with our treasures, and with our time, with all that is within us, God. We commit this to you as our worship. In Jesus' name we pray. Amen. At ito po ang programang Family Matters na sumasahing papawid Lunes hanggang Sabado. Nais namin kayong anyayahan na kayo po ay dumalo sa Jesus Reigns. Ito po ay ginaganap once a year, November 30 po, no? Sa hapon. Kayo po ay malugod naming inaanyayan na sumali po sa motorcade dito po sa Zamboanga mula po sa Petit Barracks patungo sa Grandstand alas 2 po ng hapon, right after our services in the morning. Sige po tayo, sama-sama at magkita-kita tayo dito po sa isang malaking pagsasama-sama, Jesus Reigns, November 30, Sunday, 2 p.m. Well, bukas po, bale, live po kami ni Kuya Joas para po sa ating programang May Kasama Ka. Uy, samahan nyo kami. Napakaganda ho yung mga pinag-usapan namin. May mga guest kami na talagang makakatulong sa inyo. At mayroon po akong mga impormasyon para po sa ating mga PWD. Ano po. And then at the same time, ang aming pong topic bukas ni Kuya Joas ay kapansanan, hindi hadlang kundi isang daan sa pagbabago. O, di ba? Mabuhay ang mga PWD. Yan, nako. Sige po, paki-spread the good news. Please tell others, lalo na po yung mga makikinabang po doon sa discussion ng May Kasama Ka. So, sa pangalan po ng aming mga technicians, ito po si Ate Daisy at Kuya Carlo na nagsasabi kapag si Jesus ang nasa kalagitnaan ng bawat pamilya, tiyak na may matibay na pamilya. God bless us all! Happy weekend po sa bawat isa sa inyo.